Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 116, ang tunay na katawan ng Demon King Ox. Natigilan ang matandang baka. Dahan-daang tumayo si Linfang at umiyak ng matagal. Tumiti ang godly leader at mahinahong pinanood si Linfang. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at nawala, muling lumitaw sa kanyang napakalaking trono. Huminga ng malalim si Linfang. Ang kanyang chi ay naging mas malakas, at mabilis itong lumipad sa kanyang katawan. Ang matinding sensasyon. Nararamdaman niya ang buhay at kamatayan, mabagal at mabilis, pagkilos at kalmado, pati na rin ang 5 elements daw sa kanyang katawan. Ang ilan sa kanila ay nasa antas 2 na. Dahil ang mga espesyal na uri ng Dao ay umunlad, natural siyang naging isang mataas na antas na Holy Emperor. Kasabay nito, naging kasing lakas din siya ni Dishu, o maaaring maging si Patriarch Zijian. Gusto ni Linfang na makuha ang kanyang Demon Dao sa ika-4 na antas at maging mas malakas pa. Linfang, binabati kita, sa wakas ay naging high-level Holy Emperor ka. Sabi ng matandang baka na nakangiti ng malapad. Talagang masaya siya para kay Linfang. Si Linfang ay bumalik sa kanyang katinuan. Tumingin siya kay Demon King Ox at tinanong siya. Master Ox, ano ang ginagawa mo dito? Bata, alam mo ba kung nasaan ka? Tanong ng matandang baka, na nakangiti ng alanganin. Biglang naalala ni Linfang na pumunta siya sa Holy Shrine. Nasaan ang godly leader? Tanong ni Linfang, matapos maalala ang nangyari. Nang sabihin sa kanya ng matandang baka ang nangyari, nagulat si Linfang. Gaya ng inaasahan, ito rin ang taong nakita niya sa mundo ng mga bituin. Ito ay ang parehong Mr. Joe na nakita niya sa God's Village, ang Demon King Ox's Master, ang Diyos na pumili sa kanya bilang tagapagmana, ang Holy Shrine's godly leader. Bata, sa wakas nagkita tayo. Sabi ng godly leader, ngumiti ng malumanay. Siya ay tila mainit at pala kaibigan. Nakaramdam si Linfang ng kasiglahan malapit sa kanya. Hello, Master. Sabi ni Linfang na kinuyom ang kanyang kamao ng may paggalang. Kumikislap ang mga aso na ilaw. Ipinakita ng mga asol na ilaw na iyon na siya nga ang taong nakilala noon ni Linfang. Binata, alam kong marami kang tanong, ngunit tandaan mo. Una, tingnan mo ang Demon King Ox, na sumama sa iyo sa loob ng 100 taon, magbabago siya sa kanyang orihinal na anyo. Sabi ng godly leader. Alam niyang malamang na maraming tanong si Linfang, ngunit babalik muna ang Demon King Ox sa kanyang orihinal na anyo. Ano ang ibig sabihin noon? Wala ba siya sa totoong katawan niya? Nang marinig ni Demon King Ox ang godly leader, kumislap ang kanyang mga mata. Sa wakas, siya ay naghihintay ng 10,000 taon, at ngayon ay mababawi niya ang kanyang orihinal na katawan at lakas. Mahinahong ngumiti si Demon King Ox. Linfang, kung mayroon kang mga katanungan, maaari mong tanungin ang aking guro mamaya. Ibabalik ko na ngayon ang orihinal kong katawan. Sabi ng Demon King Ox. Nagsimulang magbago ang mukha niya. Malungkot siyang tumingin habang ang kanyang mga mata ay naging kulay abo at naglalakihan, ang mga ilaw ay lumitaw mula sa mga ito at pumutok sa kalangitan. Itinaas niya ang kanyang mga braso at ang lakas ng demonyo ay gamulong sa kanya. Orihinal na katawan bumalik. Sigaw ng Demon King Ox. Naramdaman ni Linfang na ang buong palasyo ay nanginginig. Ang Demon Chi ay lumalaki ng masiksik at masiksik. Sa sandaling iyon, may nangyaring kagilagilales. Isang oxhorn silhweta ang pumasok mula sa labas, nakasuot ng itim na damit. Ang kanyang chi ay kahanga-hanga, walang mas mahina kaysa kay Dishu. Iyon ay isang high-level Holy Emperor. Hindi makapaniwala si Linfang sa kanyang mga mata. Mabilis na lumipat ang silhweta patungo sa Demon King Ox. Galit na sigaw ng Demon King Ox at inilabas ang kanyang kamao. Ang silhweta ay napakabilis, ang kanilang mga lakas ay nagbanggaan. Hindi maintindihan ni Linfang. Magkaaway ba sila? Nagulat na lang siya. Unti-unting napagtanto ni Linfang na ang Demon King Ox at ang kanyang kalaban ay nagiging isang tao. Hindi naman talaga sila nag-away. Ang kanilang mga katawan ay nagsasama-sama, ang kanilang chi ay dahan-daang nagkakasundo. Naiintindihan ni Linfang. Ang silhweta ay orihinal na anino ni Master Ox. Ang kanyang tunay na katawan ay bumalik sa kanyang katawan. Naglalaban sila para magkasundo ang kanilang chi. Sa wakas, sila ay ganap na pinagsama-sama. Nabawi ng matandang baka ang kanyang tunay na katawan. Tumingin si Linfang sa kanya, hindi niya makita kung gaano kalakas ang matandang baka. Mas malakas siya kaysa sa isang high-level Holy Emperor. Master Ox, ang lakas mo. Dahan-daang naglakad si Linfang patungo sa Demon King Ox, na curious. Pumikit si Demon King Ox at huminga ng malalim. Dahan-dahan niyang iminulat muli ang kanyang mga mata. Kulay abo ang mga mata ni Demon King Ox at nahirapan si Linfang na tingnan siya sa mga mata. Linfang, isa na akong walang kapantay na Holy Emperor. Mahinahong sabi ni Demon King Ox. Naramdaman ni Linfang ang isang pamilyar na chi. Nagbago ito at naging mas malamig, tulad ng una nilang pagkikita. Ngunit sa sandaling iyon, mas naging curious si Linfang sa lakas ng baka.
Siya ay naging high-level Holy Emperor, gaano kalakas si Demon King Ox. Kung ang Demon King Ox ay napakalakas, hindi maaring si Humo ay isang high-level Holy Emperor lamang. Malamang sila ang limang damapalas. At gaano kalakas ang Godly Leader. Munting baka, maaari ka nang umalis. Sabi ng Godly Leader sa sandaling iyon, casual na kumaway sa kanya habang ang pinuno ay tumayo. Magalang na tumango ang Demon King Ox. Kinuyam niya ang kanyang kamao at umalis sa main hall nang hindi tumitingin kay Lin Fang. Bata, kung may tanong ka, tanungin mo lang ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Sabi ng Godly Leader, na nakangiti kay Lin Fang. Tumango si Lin Fang. Sa katunayan, marami siyang tanong, at umaasa na ang Godly Leader ay makapagbibigay liwanag sa kanya ng matapat. Guro, ano ba talaga ang ipinadala mo sa kanya? Ang kakayahang maging isang Diyos. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 117, panganib sa kontinente ng Siyam na ulap. Diretso ang tanong ni Lin Fang. Lahat ay natatakot sa Godly Leader sa Holy Shrine, ngunit si Lin Fang ay hindi. Siguro dahil ilang beses na niya itong nakita at dahil isa siyang tagapagmana. Sa anumang kaso, nadama niya na hindi siya napigilan sa paligid ng Godly Leader. Hindi inisip ng Godly Leader na iyon ang unang tanong ni Lin Fang at ito ay magiging diretso, ngunit hindi niya ito pinansin. Gusto ni Lin Fang na maunawaan ang sikretong iyon. Talaga, ipinadala ko sa iyo ang mga pangunahing kaalaman upang maging isang Diyos. Noong araw na iyon, noong lumaban ka kay Feng Mo, isang labanan na matatawag nating Great Battle of the Demon Kings, natanggap din niya ang mga pangunahing kaalaman upang maging isang Diyos. Hindi mo kailangang matakot, dahil hindi ko lang ibinigay sa iyo ang Godly Grave, ipinadala ko rin sa iyo ang mga pangunahing kaalaman upang maging isang Diyos. Kailangan mo lang magmadali at huwag patayin para maging Diyos. At ngayon ikaw ay naging isang espiritual na nilalang, isang Diyos. Nakangiting sabi ng Godly Leader. Wala siyang pakialam na sabihin kay Lin Fang ang totoo. Si Lin Fang ay nag-aalinlangan pa rin, ngunit ang sinabi ng Godly Leader ay totoong nangyari. Dahil si Lin Fang ay nakatanggap ng mga transmisyon ng Diyos, ang mga bagay ay mabilis na umunlad, at nakita niyang mas madali ang pagsasanay sa paglilinang. Siya ang naging unang espiritual na nilalang ng kontinente ng Siyam na ulap. Guro, maaari mo bang sabihin sa akin, mayroon pa bang mga espiritual na nilalang sa kontinente ng Siyam na ulap? Dahil siya ay dumating sa kontinente ng mga Diyos, nagkaroon siya ng impresyon na ang kontinente ng Siyam na ulap ay nasa panganib. Premonition iyon, pero may mga bagay sigurong hindi niya alam. Meron. Sabi ng Godly Leader. Agad na kinabahan si Lin Fang. Marami siyang kaibigan sa kontinente ng Siyam na ulap, at isang apo, si Lin Tiansu. Kung mayroong mga Diyos sa kontinente ng Siyam na ulap, kung gayon ang panganib ay maaari ring magtago. Paano ang Champion University? Sila ang naging pinakamakapangyarihang universidad sa kontinente ng Siyam na ulap sa kanyang suporta, ngunit kung mayroong isang Diyos, kung gayon hindi sila sapat na malakas. Ilan? Tanong ni Lin Fang na nakakunot ang noo. Siguro 4, baka 5. Hindi ako sigurado dahil umalis ang clone ko sa Continent of the Nine Clouds. Dapat 4 na ngayon. Casual na sabi ng Godly Leader, na parang maliit na bagay. Mas kinakabahan ngayon si Lin Fang. Narinig ko na ang ilang mga tao mula sa kontinente ng mga Diyos ay tumakas patungo sa kontinente ng Siyam na ulap. Isang Sword Supreme Cultivator, isang Beast Supreme Cultivator, at isang Snow Supreme Cultivator. Pero nawala sila, tama ba? Tanong ni Lin Fang, nakasimangot. Kailangan niyang maunawaan ang mga bagay na iyon at ang Godly Leader ay marahil ang tanging nakakaunawa sa mga nangyayari sa kanila, dahil naranasan niya ang mga bagay na iyon. Talaga. Nagpunta sila sa kontinente ng Siyam na ulap, ngunit napatay mo na ang 2 sa kanila. Hindi mo talaga kailangan na sabihin ko sa iyo ang mga bagay na iyon. Sabi ng Godly Leader, na nakangiti kay Lin Fang. Si Lin Fang ay namangha. Napatay niya ang 2 sa kanila. Paano naging posible iyon? Ang 3 taong iyon ay pawang mga espiritual na nilalang, paano niya napatay ang mga ito? Hindi naniwala si Lin Fang. Nang mapansin ng Godly Leader si Lin Fang na mukhang nag-aalinlangan pa rin, itinaas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang 3 larawan, na nagpapakita ng 3 tao. Si Lin Fang ay namangha. Talagang pinatay niya ang 2 sa kanila. Nanginginig sa takot si Lin Fang nang makita niya sila, dahil kung hinayaan niyang maging Diyos ang mga taong iyon, gagaling sana sila. Ang una ay ang Sword Supreme Cultivator, ang kapwa-disipulo ni Emperor Wu Tianjian. Pinatay mo siya. Wala siyang panahon para mabawi ang kanyang orihinal na lakas at maging isang Diyos muli. Ang pangalawa ay ang Beast Supreme Cultivator, Sa Leng. Nakita mo siya sa Godly Grave, ngunit nawala siya. Wala siya sa Continent of the Gods o sa Continent of the Nine Clouds, ibig sabihin hindi mo siya kailangang mag-alala. Hindi siya maaaring magdulot ng banta sa kontinente ng Siyam na ulap. Ang pangatlo ay ang Snow Supreme Cultivator. Baka nagsisisi ka na pinatay mo siya.
Siya ang matalik mong kaibigan sa Zuyu. Malaki ang naitulong niya sa iyo. Napakaraming paghihirap ang kanyang pinagdaanan para matulungan ka. Pero pinatay mo siya dahil miyembro siya ng Wen Clan. Sabi ng godly leader. Ibinaba ni Lin Fang ang kanyang ulo. Nakaramdam siya ng panghihina ng loob. Sa katunayan, pinatay niya si Wen Aozu. Pagsisisihan niya ito sa buhay niya. Wala nang ibang nagparamdam sa kanya. Siya ay dating napakagandang kaibigan. Pagkatapos, dahil sa Wen Clan, pinatay niya siya. Nalaman din niyang babae siya, bago siya patayin. Si Lin Fang ay nakapatay ng hindi mabilang na bilang ng mga tao sa kanyang buhay, mga tao mula sa Wen Clan, sa Duan Clan, sa Chu Clan, sa Ji Clan. Ngunit hindi nila kailanman ipinaramdam sa kanya ang parehong paraan tulad noong pinatay niya si Wen Aozu. Ngunit ang pakiramdam na nagkasala ay walang silbi, tama ba? Hindi na siya kayang buhayin ni Lin Fang. Hindi ko inaasahan na siya ang magiging Snow Supreme Cultivator, at nawala na ang kanyang mga alaala. Sabi ni Lin Fang, nakangiting malungkot. Napakaraming bagay ang nakakalungkot sa mundong ito, ngunit kailangan itong lampasan. Anyway, binata, bukod sa kanila, 4 ang dapat mong bigyang pansin. Baka magdulot sila ng banta sa kontinente ng Siyam na Ulap. Sabi ng godly leader, habang nakonsensya si Lin Fang kay Wen Aozu. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa godly leader. Matiyagang ngumiti ang godly leader. Yung 4 na tao ang kausap ko lang, pero sino sila? Sabihin mo sa akin, guro. Sabi ni Lin Fang, kinuyam ang kanyang mga kamao dahil sa kaba. Ang godly leader ay mukhang casual, na parang walang kinalaman sa kanya ang mga bagay na iyon, na para bang may pananagutan lang siyang sabihin kay Lin Fang ang tungkol sa mga ito. Ang una ay kagalang-galang na baliw, isa siya sa 5 Dhamma Palace ng ating Holy Shrine. Hindi pa siya bumabalik mula sa kontinente ng Nine Clouds dahil gumawa siya ng Holy Clan doon at naging ninuno nila. Ang pangalawa ay ang Great Demon King. Kahit na natalo mo siya noon, isa na siyang Diyos, sa makatuwid, pwede siyang mag-comeback. Dapat kang mag-ingat. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pangatlo dahil siya ay isang mabuting kaibigan mo, Yandy. Ang pang-4 at ang huli ay isang taong hindi mo sana pinaghihinalaan, ngunit syempre, hindi siya maaaring magdulot ng banta sa kontinente ng Siyam na Ulap sa ngayon. Dahan-daang sabi ng godly leader. Hindi niya agad binanggit ang pangalan ng pang-4. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Gusto niyang malaman. Mr. Time, naisip mo ba siya? Sa wakas ay tanong ng godly leader na may kasamang mapanuksong ngiti. Hindi makapaniwala si Lin Fang. Mr. Time, paano maaaring magdulot ng banta si Mr. Time sa kontinente ng Siyam na Ulap? Nagkaroon siya ng forbidden body. Master, maaaring ito ay isang pagkakamali sa iyong panig. Ang walang kapantay na martial god, 2 aklat. Kabanata 118, Mr. Time, isang hinaharap na kalaban. Siyempre hindi ako nagkakamali. At hindi ako gagawa ng mga irresponsibleng pananalita ng walang patunay. Sabi ng godly leader na may siguradong tango. Mukha siyang matatag at sigurado. Never siyang nagkamali sa buhay niya. Ang godly leader ay mukhang sigurado kaya nakumbinsi niya si Lin Fang. Kaya lang ayaw maniwala ni Lin Fang sa kanya. Gusto niyang magtiwala kay Mr. Time. At saka, si Mr. Time ay, sa karamihan, kasing lakas niya. Nang umalis si Lin Fang sa kontinente ng Siyam na Ulap, si Mr. Time ay kasing lakas niya. Hindi siya maaaring magdulot ng banta sa kontinente ng Siyam na Ulap, hindi gaanong oras ang lumipas. Nang makita ng godly leader na si Lin Fang ay mukhang tuliro at malungkot, hindi niya ito pinansin. Para kay Lin Fang, si Mr. Time ay isang kaibigan, hindi isang kaaway. Ngayon ay sinasabi ng godly leader kay Lin Fang na si Mr. Time ay hindi isang mabuting tao, ang reaksyon ni Lin Fang ay ganap na normal. Kailangan niyang sabihin kay Lin Fang ang totoo, higit sa lahat dahil pinili niya siya bilang kanyang tagapagmana. Alam kong ayaw mong maniwala na may sikreto si Mr. Time. Hindi kita iinis sa mga kwentong yan, pero gusto ko lang sabihin sa'yo, may mga bagay akong alam. Naranasan ko ang ilang mga bagay. Sabi ng godly leader, na ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Nagsalita siya sa mahinang boses at mukhang mapagbantay habang nagsasalita. Mukhang sigurado siya sa sinasabi niya. Bakit pangunahing nakatira si Mr. Time sa Ganges Time? Bakit niya kinuha ang 2 anak ni Lin Fang bilang mga disipulo? Bakit siya lumabas sa Ganges Time? Naisip ni Lin Fang ang mga bagay na iyon. Dati-rati, wala siyang naitanong sa sarili tungkol kay Mr. Time, kaya naman, hindi na siya masyadong nagtaka sa buhay ni Mr. Time. Lin Fang, malamang alam mo na ang maliit na ox at ako ay gumugol ng oras kasama si Mr. Time sa Ganges Time. Paliwanag ng godly leader. Tumanggo si Lin Fang. Nagtataka rin siya kung paanong ang matandang baka ay isa ng walang kapantay na Holy Emperor. Bakit hindi ganoon kalakas si Mr. Time, gayong tinuruan niya ito? Ang lakas ni Mr. Time ay hindi ganoon kasimple. Pwede ba yun? Nag-isip si Lin Fang habang nakakunot ang noo.
Kaya itinago ni Mr. Time ang kanyang tunay na lakas. Lin Feng, tama ka. Hindi ganoon kadali si Mr. Time, pero noon ay tinuruan niya kami ni Demon King Ox dahil sa isang maswerteng pagkakataon. Naligaw kami sa Ganjin's Time at tinuruan kami ni Mr. Time. Ang aming space at time daw ay bumuti, at kami ay nakaalis ng ligtas sa oras ng Ganges. Noon, nagpunta kami doon gamit ang mga clone. Kung ginamit sana natin ang ating mga tunay na katawan, marahil ay hindi natin kailangan ang kanyang mga turo, ngunit pinatunayan din ito kung gaano siya katatag. Isa na siyang low-level Holy Emperor. Imagine ngayon. 10,000 taon ang lumipas. Naiisip mo ba kung gaano siya kalakas ngayon? Tanong ng Godly Leader. Kinabahan si Lin Feng. Ayon sa Godly Leader, si Mr. Time ay talagang napakalakas, maraming taon na ang lumipas at siya ay naging isang hindi kapanipaniwalang Diyos. Guro, kung totoo ang sinasabi mo, bakit kailangang maging kasing lakas ko si Mr. Time, at bakit gusto niyang magtagal sa kontinente ng mga Diyos? Tanong ni Lin Feng. Umiling ang Godly Leader. Masyado kang muwang. Kung hindi siya mukhang simple at pala kaibigan, magtitiwala ka ba sa kanya? Siya yung nagsabi sa'yo na may ibang mundo, siya yung gamabay sa'yo na pumunta dito, pupunta ka ba dito nang wala siya? Ano ang kanyang layunin sa pagdadala sa atin sa kontinente ng mga Diyos? Tanong ni Lin Feng. Umiling ang Godly Leader at sumagot. Kaya nga nag-aalala ako. Bakit umaasa si Mr. Time na pupunta kayo sa kontinente ng mga Diyos? Guro, maaari bang banta ni Mr. Time ang kontinente ng siyam na ulap? Kinakabahang tanong ni Lin Feng. Umaasa siyang walang nangyari sa kontinente ng siyam na ulap. Pagkatapos ng lahat, si Emperor Shi, Jing Xiaoyu, ang kanyang apo, si Tian Tai, at marami pang iba ay naroon lahat. Mayroon siyang mga kaibigan at kapamilya sa kontinente ng siyam na ulap. Ang libingan ni General Liu ay nasa kontinente ng siyam na ulap. Sa hinaharap, ang iyong relasyon kay Mr. Time ay makakaimpluwensya sa buong kontinente ng siyam na ulap, dahil ikaw ay ipinagbabawal din. Sabi ng Godly Leader. Hindi mo alam kung ano ang pinakamahalagang bagay sa mundo, tama ba? Siya ay isang bawal na tao. Ikaw ay isang bawal na tao. Maraming mga bagay na hindi kinakailangan ang mangyayari. Kung gusto ni Mr. Time na maabot ang tuktok mag-isa, ikaw lang ang makakapidyo sa kanya. Lin Feng, ikaw lang ang makakapidyo sa kanya. Naiintindihan ni Lin Feng. Nagkaroon siya ng Forbidden Body, at ganoon din si Mr. Time. Kahit na walang tensyon sa pagitan nila sa ngayon, hindi ibig sabihin na palaging magiging ganoon. Ang pag-abot sa tuktok ay isang bagay na ginawa ng isa ng mag-isa, hindi kasama ang isang tao. Sa makatuwid, kung nais nilang maabot ang tuktok, ito ay mag-isa. Kung minsan, ang sinumpaang kaaway ng isang tao ay ang taong pinakakatulad sa kanila. Biglang nagkaroon ng impresyon si Lin Feng na maswerte siya na hindi pa siya inatake ni Mr. Time. Marahil ay ayaw siyang saktan ng huli, o baka hindi niya naisip na posibleng maging Diyos si Lin Feng. At lalong lumalakas si Lin Feng, malapit na siyang magdulot ng banta kay Mr. Time. Sa pag-iisip tungkol doon, naisip ni Lin Feng na ito ay normal. Minsan ang isa ay kailangang gumamit ng ibang tao bilang mga stepping stone. Inalis mo sila, o inaalis ka nila. Kung kailangang gawin niyo ni Lin Feng balang araw, hindi siya magdadalawang isip. Hindi siya maawa dahil lamang sa pag-aalaga ni Mr. Time sa kanyang mga anak. Bata, pumunta ka at maglakbay. Magtipon ng karanasan. Hindi ka pa nagiging malakas kaya hindi ka aatakehin ni Mr. Time. Ayaw din niyang lumaban sa iyo, dahil ang mundong iyon ay mundo ng pagdurusa. Makahulugang sabi ng Godly Leader. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumangala sa mabituing kalangitan. Naiintindihan ko, gagawin ko ang aking makakaya. Hindi kita bibigwin, guro. Igagalang ko ang kaalamang ipinadala mo sa akin bilang iyong tagapagmana. Sabi ni Lin Feng, nakayuko ang kamay sa ibabaw ng kamao. Noon, kung hindi siya naging tagapagmana ng Diyos at nakakuha ng tulong mula sa mga holy beast sa Godly Grave, maraming problemang hindi niya kayang lutasin. Siya ay walang katapusang pasasalamat. Bata, narinig ko na pinatay mo ang isang bagong holy cultivator mula sa holy shrine ng espiritual na rehiyon, hehe. Hindi masama. Pero na-offend mo na sila ngayon. Sabi ng Godly Leader, na nakangiti ng malapad sa katuwaan. Kung hindi ko ginawa ang mga bagay na ganoon, masama na sana ang karangalan at integridad ng Holy Shrine ng Supranatural Region, di ba? At kung may nangyari sa akin, ang Holy Shrine ng Supranatural na rehiyon ang mananagot. Natatawang tugon ni Lin Feng. Ang Godly Leader ay masayang tumawa. Sage Xe, ilayo mo si Lin Feng. Maaari siyang manirahan sa iyong palasyo pansamantala. Bukas, dalhin mo siya sa Holy Tower para magsaya. Turuan siya ng ilang bagay. Casual na sabi ng Godly Leader, pero nakakatawa ang tono ng bilis nito. Minsan, hindi na kailangang sumigaw para ipahayag ang mga bagay-bagay. Muling lumitaw si Song Zuang sa harap ni Lin Feng. Umaasa si Lin Feng na makakasama niya si Song Zuang. Sa ganoong paraan, mas mababa ang presyon sa kanyang mga balikat.
Opo, Ginoo. Sabi ni Song Zuang na kinuyam ang kanyang kamao. Tumingon siya at natatawa, "Young man, you have balls." Naglakas loob kang magsanay ng kultibasyon sa palasyo ng godly leader kahit na siya ay nasa harapan mo, at ngayon lahat ng tao sa lahat ng dambana ay pag-uusapan ang iyong mga nagawa sa panahon ng kompetisyon. Haha. Sabi ni Song Zuang, tumatawa ng masayang-masaya. Siya at si Lin Fang ay sabay na umalis sa palasyo. Bumalik sa Holy Shrine, maraming silweta ang kumikislap. Kilala ni Lin Fang ang ilan sa kanila. Sage Ro, Sage Shui, Sage Tiangang, Dhammapala Great Ape Emperor, Dhammapala Humo, Dhammapala Demon King Ox, Dhammapala Yuan Koi. Ano ang tingin mo kay Lin Fang? Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 119, nakikipagkompetensya. Ang godly leader ay bumalik sa kanyang trono at umupo. Tinanong niya ang lahat ng Dhammapala at Sage ng tanong na iyon. Nagtinginan ng mga tao sa isa't isa. Napasimangot si Demon King Ox, ngunit walang sinabi. Ikinuyom ni Humo ang kanyang kamao ng may paggalang at sinabi, "Guro, sa palagay ko ay tiyak na magiging isang nakasisilaw na cultivator ng ating dambana si Lin Fang. Guro, sa tingin ko si Lin Fang ay magiging mapagkukunan ng hindi kinakailangang problema para sa shrine. Masama ang ugali niya. Hindi siya magandang mapagkukunan para sa atin." Hindi man lang hinintay ni Sage Shui na matapos magsalita si Humo bago siya lumabas at sumigaw ng galit bilang pagtanggi. Malamig na tiningnan siya ni Humo. Walang pakialam si Sage Shui sa ekspresyon ni Humo. Sa tingin ko tama si Sage Shui. Guro, hindi ko pa nakita si Lin Fang, ngunit narinig ko ang tungkol sa kanya. Kahit na ang Holy Shrine ng espiritual na rehiyon ay lumayo ng kaunti ngayon, hindi kailangan ni Lin Fang na patayin ang batang iyon. Matatalo lang sana niya. Sapat na sana iyon, di ba? Sa mga ganyang tao, sa Holy Shrine lang tayo magkakaproblema. Hindi kami nagkukulang sa mga Holy Cultivator, mayroon kaming mga tao na malamang na mas namumukod tangi kaysa kay Lin Fang, gaya ni Dishu. Sabi ng isang matandang nakaitim na damit. Mas may isa siyang mata kaysa sa iba. Yuan Koi, mayroon kang 3 mata, ngunit bulag ka. Galit na sigaw ni Humo. Mabaho kang bangkay, tumigil ka na sa pagkabulok. Hindi ka patay, maswerte ka. Bakit kailangan mong makisali sa usaping ito? Sigaw ni Yuan Koi kay Humo. Galit na galit si Humo, at kinuyam ang kanyang mga kamao. Nanginag ang mga kamay niya. Naging mapang-api ang kapaligiran sa Holy Shrine. Tumigil ka na sa pang-iinis. Magagalit ang ating Panginoon kung hindi. Matigas na sabi ng Demon King Ox. Agad na tumigil sa pag-uusap sina Humo at Yuan Koi. Nakakatawa ka, nag-aaway kayo dahil sa binatang iyan. Sabi ng godly leader. Hindi siya galit, bagkos ay ngumiti siya ng malapad. Sage Ro, ano ang tingin mo kay Lin Fang? Ang godly leader kay Wo Zurong ng malugod. Nilainggan ni Sage Ro ang godly leader. Humakbang siya at inilabas ang kanyang anteng-anteng sa apoy. Agad na tumaas ang temperatura sa kanilang paligid. Guro, si Lin Fang ay miyembro na ng Fire Palace. Kahit na ano, sinusuportahan ko siya. Matigas na sabi ni Wo Zurong. Nagulat ang iba, lalo na si Yuan Koi. Hindi niya alam kung sino talaga si Lin Fang. Tinitigan ng ibang pantas si Sage Ro, ang pinuno ng lahat ng pantas. Nagulat din ang godly leader. Hindi lang pinalad si Lin Fang na naging Holy Fifth siya at nakarating sa Holy Shrine, miyembro din siya ng Fire Palace. Inaasahan ng godly leader na pupunta si Lin Fang sa palasyo ni Sage Exi, dahil medyo malapit sila. Old buddy, suportado kita. Sabi ng isang dakilang unggoy, na tumatawa sa saling iyon. Magtataka sana si Lin Fang kung narinig niya ang boses na iyon. Ito ay ang Great Ape Emperor. Matagal na siyang nawala mula sa kontinente ng Siyam na Ulap. Siya ay buhay, at nasa kontinente ng mga Diyos. Mahusay na Ape Emperor. Ikaw ay nasa kontinente ng Siyam na Ulap, malamang nakilala mo si Lin Fang. Tumiti ang godly leader. Talaga, Master. Ako ay nasa bahwang. Naging mabuting magkaibigan ang binatang iyon at ang aking inapo. Desidido ang binatang iyon. Siya ay may masamang ugali, ngunit siya rin ay napakabuti sa kanyang mga kaibigan. Sabi ni Great Ape Emperor na may malaking ngiti. Kumunat ang noo ni na Sage Shui at Yuan Koi. Palagi silang may impresyon na ang Great Ape Emperor ay hindi nagsasalita tulad ng isang Dhammapala. Walang pakialam ang Great Ape Emperor sa mga convention at kung ano ang iniisip ng ibang tao. Tumango ang godly leader nang marinig niya ang Great Ape Emperor. Talaga, maraming katangian si Lin Fang. Mula ngayon, dapat tulungan siya ng lahat. Isa din siya sa mga tenga ko. Nang matapos siya, kumislap ang mga asol na ilaw at nawala siya sa kanyang trono. Tara na, wala na ang ating pinuno. Matiyag ang sabi ni Demon King Ox. Lumabas siya ng palasyo nang hindi nakikipag-usap sa iba. Umalis din sina Sage Ro at Sage Shui. Umalis si Dhammapala Yuan Koi kasama sila. Si Humo at ang Great Ape Emperor ay sabay na tumawa, at lumabas ng palasyo. Walang sinabi si Fan Tiangang.
Nagulat siya nang sabihin ng godly leader na si Linfang ay isa sa kanyang mga tagapagmana. Hindi ba't nangangahulugan iyon na si Linfang ay magiging isang godly son sa isang punto? Kung iniisip iyon, may impresyon si Fan Tiangang na ang buhay ay maaaring hindi patas kung minsan. Si Linfang ay naging isang holy cultivator, at ngayon ay maaari na siyang tumuon sa pagiging isang holy son. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o malungkot para kay Linfang. Lumipas ang oras. Dumating si Linfang sa palasyo ni Sage Exi. Malugod siyang tinanggap ni Exi siya. Sage, Prinsipe Linfang. Sabi ni Exi siya nang buksan niya ang pinto. Tumiti si Song Zuang kay Exi siya at may kabalintunang sinabi. Binata, alam mo kung gaano kakaswert na tinuruan ka ni Linfang ng ilang bagay. Kahit na hindi kasing lakas ni Linfang ngayon, hindi mabibili ang ipinadala niya sa iyo. Alam ko, kung wala si Prince Linfang, hindi ako magiging high-level Holy Emperor. Matapat na sagot ni Exi siya. Wala siyang pakialam kung magalit si Song Zuang. Ngunit sinabi niya ang totoo. Kung hindi siya tinulungan ni Linfang, mananatili sana siyang ordinaryong tao, ngunit pagkatapos niyang maging mas malakas sa tulong ni Linfang, siya ang naging pinakamahusay na lingkod ng palasyo ni Sage Exi. Napakahalaga ng tulong ni Linfang. Walang katapusang pasasalamat ang naramdaman ni Exi siya. Anyway, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Pumunta ka sa iyong palasyo. May ilan akong itatanong sa iyo. Sabi ni Linfang kay Song Zuang. Para silang magkaibigan, at magkatulad sina Song Zuang at Yandi. Pareho sila ng ugali. Sina Linfang at Yandi ay nagsapanganib ng kanilang buhay ng maraming beses nang magkasama. Iyon ay kung paano sila naging napakalakas. Dahil doon, itinuring ni Linfang si Song Zuang na parang Yandi. Hindi niya kailangang makaramdam ng sama ng loob kapag nakikipag-usap kay Song Zuang. Natuwa si Song Zuang. Pagkatapos niyang maging Sage Exi, lahat ng mga kaibigan niya ay pinutol ang relasyon sa kanya o sinubukang makinabang sa kanyang ranggo. Iba si Linfang, kaya masaya si Song Zuang. Dinala ni Song Zuang si Linfang sa kanyang maliit na mundo. Ipinagpatuloy ni Exi siya ang pagbabantay sa pasukan ng palasyo. Sa maliit na mundo ni Song Zuang, ang chi ay masama at kasuklam-suklam. Iba ito sa chi ng maliliit na mundo ng ibang tao. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 120, mga godly son. Song Zuang, alam mo bang may mga taong kilala ko sa Holy Shrine? Tanong ni Linfang. Sinabi iyon sa kanya ng godly leader, ngunit pagkatapos ay umalis na siya. Si Song Zuang ay isa sa 4 na sage, kaya alam niya na kahit na hindi pa siya naging sage sa napakatagal na panahon. Napangiti si Song Zuang sa tanong ni Linfang. Alam ni Linfang na hindi niya intensyon na magsabi ng kahit ano ng madali. Gaya ng inaasahan, tumawa ng mapanukso si Song Zuang. Sinabi niya. Alam ko, ngunit ang pagsasabi sa iyo ng higit pa ay hindi magdadala sa akin ng anuman. Nang makita ni Linfang ang nakakalokong ngiti ni Song Zuang, inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabi. Kung hindi mo sasabihin sa akin, maaari kong tanungin ang godly leader sa pinakamasamang kaso. Kehe, tanungin mo ako. Ang godly leader ay hindi isang taong madali mong makita hanggat gusto mo. Itatanong mo lang sa akin. Sabi ni Song Zuang, itinuro ang sarili. Napabuntong hininga si Linfang. Sige, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo, kaya kong ibigay sa iyo ang kahit ano basta't hindi ito labag sa aking mga prinsipyo. Sabi ni Linfang. Masayang ngumiti si Song Zuang at sinabi. May isang taong kilala mo, ang kanyang panlipunang ranggo sa Holy Shrine ay mas mataas kaysa sa akin at mas mababa kaysa sa godly leader, maaari mo bang hulaan kung sino ito? Mas mataas sa iyong ranggo at mas mababa kaysa sa godly leader. Sino siya? Tanong ni Linfang. May impresyon siyang ito ay isang godly son. Pero wala naman siyang kakilalang godly son, di ba? Paano kaya ito ay isang taong kilala niya? Linfang, gusto mong makita ang lalaking kilala mo. Matutulungan kita. Tumiti si Song Zuang. Alam ni Linfang na nagbibiro lang si Song Zuang. Nang marinig niya si Song Zuang, natuwa siya, at hindi na makapaghintay na makita ang taong kilala niya mula sa Continent of the Nine Clouds. Sino kaya ito? Terena, dalhin mo ako sa kanya. Sabi ni Linfang. Umiling si Song Zuang at itinaas ang kaliwang kamay. Bumukas ang maliit na mundong kinalalagyan nila. Lumipad palayo sina Linfang at Song Zuang. Nagpatrolya si Exi siya. Nang makita niya sina Linfang at Sage Exi na lumipad palayo sa timog sakay ng shuttle, mukhang naguguluhan siya. Pupunta sila sa mga godly son. Anong ginagawa nila? Ang mga godly son ay ang mga direktang alagad ng godly leader. Magkakaroon din sila ng pagkakataong maging godly leader. Kasabay nito, nagkaroon din ng pagkakataon ng mga holy cultivator na maging sage. Sina Linfang at Song Zuang ay nasa shuttle. Mabilis silang nakarating sa timog ng shrine. Nagpa siya si Song Zuang na dumaong doon. Hindi talaga maintindihan ni Linfang, sumunod lang siya. Tumingin siya sa mga palasyo sa paligid at nagtanong. Ano ang problema? Linfang, dito lang ako makakapunta. Masyadong magaspang ang taong kilala mo.
Hindi ko siya matiis. Pumunta at tingnan mo siya. Tandaan, siya ang nasa Holy World. Sabi ni Song Zuang, kumaway sa kanya. Bumalik si Song Zuang sa kanyang shuttle at nawala. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Sino ang taong kilala niya? Si Sage Xe ay isa sa 4 na sage, at tila natatakot sa kanya. Nagpatuloy si Lin Feng na lumipad pasulong ng walang pag-aalinlangan. Mabilis siyang lumipad sa ilang palasyo. Landing sa tuktok ng isa. Ang Holy World ay hindi malayo. Tumingin si Lin Feng sa malayo, at napansin ang 3 nakakasilaw na ilaw. Mayroong isang mapanglo, isang madilim, at isang natural at kaaya-aya. Ang kaaya-aya ay tila lumabas mula sa isa sa gitna. Nasa loob ang taong kilala niya. Tumalon si Lin Feng patungo sa holy place. Sa sandaling iyon, ang hindi mabilang na bilang ng mga sword lights ay lumitaw at gumuhit sa kalangitan, na naglalabas ng mga sonic boom. Nang makita ni Lin Feng ang lahat ng mga gintong ilaw na iyon, siya ay namangha. Hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay sa kanyang buhay. Siyempre, ang mga sword light ay hindi maaaring magdulot ng banta kay Lin Feng. Tumalon siya at itinaas ang kaliwang kamay. Naglabas siya ng isang agresibong chi na gamulong, at ang hindi mabilang na bilang ng mga sword lights ay kumikislap at nawala. Sino ang nang-ahas na pumunta para manggulo sa holy place? Sigaw ng isang nakakaalog na boses. Isang gintong silweta ang lumitaw sa harap ni Lin Feng. Ito ay isang gintong higanti, 10 metro ang taas at may hawak na 5 metrong haba ng espada. Ang kanyang chi ay ginto. Siya ay tumingin dalisay at kahanga-hanga. Si Lin Feng ay hindi pa nakakita ng isang taong natural na matangkad, maliban sa TV sa mga pelikula noong siya ay nasa Earth pa. Sino ka at ano ang gusto mong gawin sa Holy World? Tanong ng higanting malamig. Medyo natakot si Lin Feng, paano kung atakihin siya ng higanti? Brother Giant, ako. Tawagin mo akong Juling Shen. Hindi alam ni Lin Feng kung ano ang itatawag sa higanti kaya sinabi sa kanya ng higanti. Juling Shen. Brother Juling Shen, naparito ako upang makita ang Godly Son. Naniniwala akong kilala ko siya. Sabi ni Lin Feng na kinuyam ang kanyang kamao ng magalang at mapagkumbaba. Ang higanti ay nanatiling tahimik sa simula at pagkatapos ay sumigaw. Walang hiya. Sa tingin mo ay makakatagpo mo ang Godly Son. Mamatay. Sinalakay ni Juling Shen. Ang dambuhalang espada ay lumipat patungo kay Lin Feng nang napakabilis. Gusto ng higanting pugutan ng ulo si Lin Feng. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Walang gana magsalita yung guard. Pagkatapos ay wala siyang pagpipilian, kailangan niyang talunin siya at pasukin ang kanyang sarili. Sa pag-iisip tungkol doon, itinaas ni Lin Feng ang kanyang kaliwang kamay at kinuha ang kanyang God Sword. Ang mga gintong sword lights ay kumislap, isang sinaunang chi ang gumuhit sa kalangitan at itinulak patungo sa dibdib ni Juling Shen. Ang napakalakas na mukha ni Juling Shen ay nagbago ng husto, hindi niya akalain na si Lin Feng ay magiging isang mahusay na cultivator ng espada. Ang dambuhalang espada ay patuloy na gumagalaw patungo sa dibdib ni Lin Feng. Panay ang hampas at siguradong matusok siya hanggang mamatay. Tinanggap ito ni Lin Feng nang walang takot. Nagbanggaan ang kanyang God Sword at ang higanting espada. Ang mga gintong ilaw at kislap ay nagpapaliwanag sa paligid nila. Naging masigla ang kapaligiran. Maraming disipulo ang sumugod upang panoorin ang laban nina Juling Shen at Lin Feng. Hindi ba't si Lin Feng iyon? Talaga. Ito ang bagong Holy Cultivator. Anong ginagawa niya dito? Gusto niyang gumawa ng gulo. Gusto niyang mamatay. Madudurog siya kaagad ni Juling Shen. Malamig na ngumiti ang maraming disipulo. Lakas magsalita. Si Juling Shen ay itinulak pa atras ni Lin Feng ng ilang beses. Kahit na ang gininto ang espada ni Juling Shen ay hindi masama, hindi ito mas mahusay kaysa sa God Sword ni Lin Feng. Bukod dito, napakalakas din ni Lin Feng sa kanyang sarili. Marami siyang chi, ang pagiging matangkad ay hindi gaanong kalamangan. Tapos na akong makipaglaro sa iyo. Sigaw ni Lin Feng, nagpakawala ng malakas na ipinagbabawal na paputok. Ang mga disipulo na kakatawa lang kay Lin Feng ay namutla at umatras habang naglalabas ng ilang chi para protektahan ang kanilang sarili. Kahit sa ganoong paraan, ang ilan sa kanila ay nahulog at tumilapon. Malamig na ngumiti si Lin Feng. Wala siyang panahon para pangalagaan ang mga taong iyon. Gusto niyang pumunta sa Holy Space. Tumigil ka. Sino ang nang-ahas na salakayin ng Holy World? Mamatay. Gaano kawalan Jia? Tumigil ka.